Okay mga ka-trigger, it's me again, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, maraming mga nagtatanong. Bago ako bumati ay gusto ko lang munang sabihin sa inyo kung ano yung tatalakayin natin ngayon. Ang ating alamin ngayon ay bakit nagmi-misfire. Okay, dahil yan ang malimit na tanong sa akin. So, bago natin yan na talakayin at alamin, ay gusto ko lang munang pasalamatan ang lahat ng mga 34,400 plus na mga subscribers natin, at maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos at sa magaganda ninyong comment. At gusto ko lang rin pasalamatan ang mga silent viewer natin at mga new subscribers. Huwag po ninyo ako hanapin sa Pilipinas, wala po ako doon. Ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Okay, bilang isang consultant dito, lahat ng mga sira ng baril ay dadaan sa akin at aalamin kung ano ang mga nagiging problema kamukha ng baril na to na nagmi-misfire. So ayan, at gusto ko lang muna pasalamatan yung ating mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may ang kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent. Okay, pasasalamatan ko lamang yung ating mga nagpadala ng tulong sa ating GCash number. Okay, si JC Antonio Official nagtatanong ng ating GCash number. Ito yung GCash number natin, no? Ayan, pwede ninyong padalhan yan. At pasasalamatan natin, shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas na isa nating supporter. Ganon din kay Architect Antonio Salvador na kaibigan ko dito sa Kuwait. At kay Jubil Platoon, si Boy Omay na isa rin nating supporter na tumutulong sa ating mga sa ating mga beneficiaries. Okay, ayan. At please pa-like and share na rin ang ating mga videos para marami pang mga Pilipino ang ating matulungan. Okay, so bilang isang consultant, inaalam ko ang mga sira ng baril dito. Pag may nasirang baril sa aming range, so dadaan sa akin yan. At kamukha nito, ang naging problema nito ay misfire. So ito ay isang 357 na Magnum na Taurus. Okay, so ang naging problema nito ay napakasimple lang. Una kong chinik ang firing pin. Okay, ang firing pin ay walang sira. Ayan, oh. Walang sira ang firing pin, napakaganda pa rin. At maging yung kanyang firing pin return spring, ayun, kanyang firing pin, walang sira. At chinik ko din yung kanyang main spring, wala ring sira, maganda at malakas pa rin. So nagtaka ako kung bakit ito hindi pumuputok. So nung pagsusuri ko, tiningnan ko yung kanyang firing pin na black, safety black. Ito ang naging problema niya. Ayun, kinakailangang maabunuhan na yun. Sapagkat ang hammer nito ay hindi umaabot sa firing pin, dahil kung mapapansin ninyo, ito ay may parang doon, may malalim dito. Ito ay tatama. Ito ay tatama dito at kawang ang firing pin. Okay, ibig sabihin yan, kahit yan ay mabagsak, tumama man ito, pag hindi mo kalabit yung kanyang trigger, ay hindi siya puputok, dahil yung kanyang firing pin ay nakapasok diyan sa kanyang hammer. So itong firing pin na ito ay itong firing pin black na ito ay andi dito. Pag yan ay hindi mo kinalabit yan, nakababa yan diyan. Nakababa na ganyan. Ngayon,
At tama, nakaganyan yan, nakaganyan. Andi dito yan. Ngayon, pagka yung kinalabit yan, aangat yan, ganyan, at ito ay tataas ito, at pag pumalo yan, nakasangkal na dito yan. Ayan, nakasangkal na dito yan. So, ganyan ang position yan. Ayan ang position yan. Nakaganyan na yan. Ganyan na. At ito na mismo ang papaluin ng kanyang hammer, at ito naman ang tatama na sa firing pin. So, lumalim na yon, kakapusin na yung firing pin. So, minsan pumuputok, minsan hindi. Gawa nga noon ay malalim na. Sa dami na ng kapapalo sa kanya, sa dami ng putok na inaabot niya, sumuko na itong kanyang firing pin safety block. Okay. Kasi ito, gumaganong-ganon ito ay. Pagka nakarelease yung inyong trigger, nakababa yan. Pag kinalabit mo, pag gumanyan yan, ito tataas ito. At pag pumalo yung hammer niya, gaganyan siya. At tatamaan, yung firing pin niya ay andi dito. Okay, hindi ko na ipinakita ng buo dahil hindi mahirap ipaliwanag pag nakabuo. Nakaganyan na yan. Yan ang position yan. Yan na. So, maliit lang na problema, pero pag hindi ninyo alam ay mamumroblema kayo. Kasi pagka sinilip din naman ninyo dito, pag sinilip din naman ninyo, nakalabas din yan. Kasi nakaganito yan. Ikakabit natin yung firing pin. Ayun yung firing pin, kakabit natin ha. Ayan, ito yung firing pin niya. Wait lang. At para hindi mawala yung firing pin, meron siya ditong lock o ano. Dito, may butas siya dito maliit. Ilawan na natin, madilim. Yan. Meron siya ditong pin na maliit para yung kanyang firing pin ay hindi lumabas. Okay? Yan. Ando doon yung kanyang pinamaliit para hindi lumabas yung firing pin niya pag umangat yung hammer. So ayan, nakaganyan yan. So ang magiging ano niyan ay ganito. Wait. Ganito yung kanyang position niya. I-demo ko na rin sa inyo. Importante malaman ninyo ang function niya. Okay. Itong kanyang firing pin block ay dito nakalagay yan. Dito. Ayan. Ito muna natin itong camera para hindi ako nahihirapang mag-demo. Yan. So, ganyan yan. Kakabit natin itong kabit natin itong hammer, itong kanyang trigger. Kanyang pin. Ayan, nakaganyan siya. Yan, nakaganyan siya. At ito namang hammer niya ay dito nakalagay. Para makita ninyo ang function niya. Yan o. Ay, mali ang timing. Kailangan yung dulo nung trigger ay nakapasok yung lower sear at yung upper sear nasa taas. So ganyan siya oh. Yan oh. Yan. Nakataas siya. Ito to. Nakataas. Kaya pag pumalo yan, ayan oh. Makikita ninyo. Pag pumalo siya, pero pagka yan ay nakarelease itong bumababa siya. Yan oh. Bumababa. Kaya hindi yan puputok pagka kahit ito mapalo ito, hindi puputok dahil kawang na yung firing pin oh. Kawang na yung firing pin. Ayun yung firing pin, kawang na. Dahil may yun doon may yun ang tumatama sa wall. At yung firing pin ay nandun.
Pero pag yan ay kinalabit mo, tumataas yun. Ayun, nakataas na yung firing pin block, safety block. At pag pinalo ito ng hammer, ito ng firing pin block ang tumatama sa firing pin. So malalim na yung tapat ng firing pin block, kaya nagmi-misfire, minsan pumuputok, minsan hindi. So ito lang ang ating ito lang ang ating i-rebuild. Madaling gawin. Pero pag dinala ninyo sa mga gunsmith, sisigilan kayo naman. So, ispatan lang yan. Mas magandang ispat yan ng hard surfacing. O, pwede na rin ang, advice ko hard surfacing, o di kaya ay TIG weld o MIG weld. Tapos ay isubo ninyo para tumigas at papantayin lang ninyo ganyan. Papantayin ulit ninyo para maayos na. So, ayan. Simple lang. Simpleng problema pero mahirap ma-detect. Mahirap ma-detect yan pagka hindi ninyo kabisado. So, yan ang isi-share ko sa inyo at sana may natutunan kayo. Kung ang inyong mga revolver ay nagmi-misfire, tingnan lang ninyo itong safety block kung ano. Minsan din napuputol din ito. Pag naputol ito, pwede naman ito i-fabricate. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, nag-gunsmith din naman. Sana may natutunan kayo sa akin sa maiksi natin videos, at kung kayo may mga katanungan pa, itanong lang ninyo. Okay, hanggang sa muli natin videos. May God bless us and thank you very much.